Hello mga kapatid. Ako pala si Brother Kenneth, no? Medyo kasi may sama talaga ng sa puso ko ngayon dahil napandun yung konsensya ko sa sarili ko, no? Na sa tagal ko na naglilingkod o naniniwala sa Diyos, bakit pa nandun pa rin yung paghihinayang sa sarili ko? Kasi nandun na yung time na nakilala ko ang Diyos, pero hindi ko kayang sabihin sa lahat ng tao, sa lahat ng mga taong gustong makarinig, kasi nandun yung nakukonsensya ako sa sarili ko dahil nangyayari na sa mundo, lahat ng mga propesiya nangyayari na sa mundo natin, pero sinabi nga ng Diyos, di ba, na gumawa ka ng mabubuting gawa dito sa mundong ito. Gawin mo yung paraan mo para maibahagi mo sa lahat ng tao itong salita niya. Kasi dito sa mundo kailangan nating gawin dahil kung hindi natin gagawin ito at hindi ko gagawin ito, maraming tao at maraming taong mawawala ng pagkakataon, no, na malaman yung katotohanan at lumapit na sa Diyos. Kasi hindi pa huli ang lahat para gawin natin yun, dahil mahal tayo ng Diyos. Ginagawa ng Diyos sa atin yun dahil gusto niyang mailigtas tayo. Pero bakit tayo yung mga tao ayaw natin tanggapin ng Diyos sa buhay natin? Bakit pa kinukontra natin ng Diyos? Bakit ayaw nating, napakarami kasi sa panahon ngayon na kinukontra ang Diyos, maraming taong na ayaw tanggapin ng Diyos dahil masyado silang nasa mundong ito, sa mga kalayawan, sa kasikatan, sa pera, di ba? Kasi nakukonsensya talaga ako sa araw-araw kung bakit hindi ko nasasalita ito. Sana mga kapatid mo, hindi pa uli ang lahat. Napakarami ng taong nagbibigay ng mga nagbibigay ng mga paabot sa lahat ng tao, ng mga nagsasalita, no, binabahagi yung salita ng Diyos, pero ang maraming tao, no, iba nga ini-scroll lang nila yung yung mga salita ng Diyos, pero yung mga nakakatawa, yung mga bagay na mapapasaya sila, yun yung mga bagay na pinapakita ang sarili nila, no, yun. Pero yung salita ng Diyos, hindi nila ini-stay, ini-scroll nila. Bakit nagagawa niyo yun? Bakit ayaw niyo pakinggan yung mga taong nagbabahagi sa inyo? Napakarami akong nakikita, marami akong nai-scroll sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, na nagbibigay ng babala sa lahat ng bagay, lalo na ngayon na malapit na nga, di ba, na magbalik ang Diyos. Bakit ba ginagawa ng tao ngayon? Dahil sinabi nga ng Diyos, di ba, pinarihan na sa kapanahunan ni Moises, no? Ang kapanahon ni Moises na ang mga tao ay nagpag-asawa, nakapag-anak, nagsaya, nakalayawan. Nangyayari na ngayon. Pero nung time na inabot o binahagi ni Moises ang salita ng Diyos, hindi nila kayang tanggapin. Pero parang katulad ngayon na nangyayari sa ngayong huling araw na ito, na napakaraming taong ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Tinatanggihan nila. Marami nagsasabi na, ay, magdadasal lang ako, mapapatawad na ako ng Diyos. Bakit? Alam mo ba? Di ba sinabi ng Diyos na hindi lahat ng tumatawag sa kanya amay na Panginoon ay may ililigtas, di ba? Kundi nasa kalooban ng kanya Ama na sa langit. Yun yung dapat naiisip na ng tao. At saka sinasabi ng Diyos na gumawa ka ng mabubuting gawas dito sa mundo ito. Ano ba yung dapat gawin? Diba? Ano yung dapat gawin ng tao? Gumawa ka ng gawain
ibahagi mo kung meron kang alam sa salita ng Diyos. Yun yung ginagawa ng tao ngayon. Kaya nga marami akong nabibilib sa mga nagbabahagi kahit na binabash sila, kahit na sinasabi nila puro ano lang yan para sumikat ka. Hindi. Dahil ako nakakasaksi talaga ako sa mga kanila. Sinusundan ko ang bawat kanilang mga video, sa lahat ng kanilang mga pag-share ng salita ni God, ng mga gospel. Sana mga kapatid, huwag natin sayangin. Dahil itong video ito, hindi para ito na tinatakot kayo ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun ay pinapaabot lang sa inyo para makilala nyo at magbalik loob kayo sa Diyos. Yun yung ginagawa ng mga taong nagbabahagi na katulad namin. Huwag nating sayangin. Sana magbago kayo, paggawin nyo at magbalik loob kayo, magsumaksi kayo ulit sa Diyos at gumawa kayo ng mabubuting gawa sa inyong sarili ninyo. Di ba? Kaya mga kapatid, itong video ito na sana'y kung mayroong makapagpanood nito, sana tapusin ninyo ito para sana naman matauhan tayong lahat, hindi lang kayo, kami rin, dahil kami ay hindi naman lahat na naniniwala sa Diyos ay maililigtas talaga, kundi nasa kalooban talaga ng Amang nasa langit talaga. Kaya mga kapatid, hanggang dito lang siguro yung video ko. Sana ito yung time na kahit i-bash nyo ako, okay lang, dahil alam ko yan yung mga maraming taong magbabash talaga. Kaya sana mga kapatid, gumising na, gising, idilat ang inyong mga mata, tignan nyo ang kapaligiran, tignan nyo ang inyong mundo na inaapakan, at pakiramdaman nyo kung anong nangyayari sa mundo, at pakiramdaman nyo yung mga salita ng Diyos na ibinabahagi ng bawat taong nagbabahagi sa inyo. Yan lang po. Maraming salamat, na sana itong video ito ay maraming makarelate sa mga nagbabahagi na. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Thank you so much at God bless po sa lahat. Bye-bye.